Alam niyo po, kahapon ay hindi po ako nag-message sa inyo. Maaaring nagtataka po kayo dahil before mag-Sunday, lagi po ako nagre-remind sa inyo na yung ating pong Sunday worship celebration, lagi ko po kayong mini-message, pero kahapon po ay hindi po ako nag-message sa inyo. Alam niyo po kung bakit sabi ko, ikaw na Lord ang bahala. Hindi ako magre-remind sa mga kapatiran, hindi ako magme-message. Basta kung sino yung kalooban mong dadalo, ay alam ko na may gagawin ka sa buhay nila. Alam niyo po, ang itatopic ko po ngayon ay yung topic, ang pamagat po natin ay, ito po yung sikreto kung paano mararanasan sa buhay mo ang pagpapala ng Diyos. Dapat talaga ay encourage ko kayong dumalo. Dapat talaga ay kayo ay talagang akin talagang tawagan pa isa-isa, sapagkat yung mensaheng ito ay ang sikreto kung paano natin mararanasan ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Pero sabi ko sa Lord, nag-pray lang ako sa Lord, bahala ka Lord kung sino talaga yung talagang dadalo bukas. Alam ko na may gagawin ka sa buhay nila. Amen. Kaya po, mapalad kayo sapagkat nakarating kayong personal at meron naman po tayong naka-live ang ating pong ituturo. And then pagkatapos po nito, yung ating mga subscribers sa ating pong buong bansa in different nation ay mapapanood po nila ito. Gusto nyo ba na maranasan ang biyaya at masaganang pagpapala ng Diyos? Wala naman pong hindi po nagnanais niyan. Lahat ng tao pong nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay ito po yung ninanais, ito po yung pinapakaasam na talagang maranasan po yung tinatawag na masagana at talagang mabiyaya at pinagpalang buhay. Pero ang malaking question, bakit napakalaking porsyento sa ating bansa ay patuloy po nananatili sa kahirapan? Kasi nga po, ang sikreto ay hindi po nasusunod at hindi po alam ng napakaraming tao yung prinsipyo ng Diyos patungkol sa kanyang pangako na idadaloy niya ang masaganang buhay, pinagpalang buhay sa napakaraming tao. Kaya napakapalad po natin mga kapatid sa umaga pong ito, sapagkat ngayon po ay mapapakinggan po natin from the Holy Scripture kung papaano natin mararanasan ang pangako ng Diyos, ipinangako ng Diyos na isang buhay at masaganang buhay na pinagpala ng Diyos. Excited na ba kayo mga kapatid? Tingnan nyo nga po yung inyong kapatid ko, excited na. Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, handa ka na bang pagpalain ng Diyos? Okay, praise God. Nakikita ko nga sa mga mata nyo, excited na kayong lahat eh. Hallelujah. Praise God. Okay. Puntahan po natin yung Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 27. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, sa araw na ito, itatakda ko sa inyo ang pagpapala at sumpa. Ano po sabi ng Diyos? Sa araw na ito, during that time na sabihin niya po ito sa mga Israelites, itatakda ko sa inyo ang pagpapala at sumpa. Pagpapalain niya kayo kapag sinunod ninyo ang kaniyang mga utos. Diyan po sa opening verse natin, makikita na po natin yung pinaka-prinsipyo ng Diyos. Kung papaanong pagpapalain ng Diyos during that time ang chosen people and nation of God. Itatakda niya ang dalawang uri ng sitwasyon ng buhay. Ano po yun? Pagpapala at sumpa. Doon po sa verse 27, sinabi ng Diyos,
pagpapalain niya kayo kapag sinunod niya ang kaniyang mga utos. Kaya makikita po natin na napakahalaga po talaga yung tapat na pagsunod sa utos ng Diyos. Yung po yung pinaka-keyword in the book of Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 27, sapagkat kapag hindi naranasan yung pagpapala, may isang po pwedeng maranasan, yung sumpa na itinakda ng Diyos. Ang Diyos ang magtatakda para maranasan yung pagpapala. Napakapalad po natin sapagkat binanggit po niya ang sekreto sa verse 27. Pagpapalain niya kayo kapag sinunod ninyo ang kaniyang mga utos. Kaya kung bakit po tayo talaga napakahalaga na nagbabasa, nakikinig, nagpupunta ng church, sapagkat inaabangan po natin yung mga utos ng Diyos na naririnig natin na itinuturo ng lingkod ng Diyos. Sapagkat doon po tayo magbabatay kung ano yung mga dapat nating sundin. Sapagkat yun po pala ang isang sekreto para maranasan po natin ang itinakda na pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Ang pagsunod sa utos ng Diyos. Ang topic po natin ay aking pong pinamagatan. Do you want to experience blessing? Kapatid, nais nyo ba na maranasan ang mga pagpapala? Parang ayaw nyo ng pagpapala. Parang mga nag-almusal ba kayo? Sabi nyo, Amen. Bakit gano'n? Parang di pa tayo nag-aalmusal. Ulitin ko po yung ating topic. Do you want to experience blessing? Nagtanghalian pa ngayon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, ako po ay napakadala ko pong magturo ng topic about giving. Napakadala, mapapansin niyo po yan. Yan po ay sinisiris pa po ng maraming pastor. Pag sinimulan po ang about blessing, about giving, 3 buwan, sunod-sunod po yan. Pero mapapansin niyo po, ako po ay napakadalang. Magtuturo po ako ng about blessing, about giving, kapag meron pong word si Lord. Kaya ngayon, mapansin niyo nga po, sabi ko nga po sa inyo kanina, wala po ako minessage sa inyo, wala po ako in-inform sa inyo na ipinaalala ko sa inyo ang gawain ngayon. Kasi gusto ko talagang makita kung sino talaga ang tunay talagang tatanggap ng mensaheng ito in person. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Okay, simulan na po natin. Para natin maranasan, ma-experience ang pagpapala ng Diyos, eto na po. Bigay ko na po sa inyo yung sinasabi ng Diyos sa Deuteronomy chapter 30 verse 15. Sabi po ng Holy Scripture in the book of Deuteronomy chapter 30 verse 15, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Nasaan po ang kapasyahan? Nasa kanino po? Nasa atin. Tandaan niyo po yan. Wala po sa Diyos. Ang blessing, itinakda na niya. Ang pagpapala at sumpa. Tandaan niyo po yan, ha? Ang pagpapala at sumpa, itinakda na ng Diyos. Dalawa po yan. Pero, we need you understand na ang pagpapala at sumpa nasa atin po ngayon. Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Nandyan lang po ang sumpa, nandyan lang po ang blessing, pero wala po sa Diyos ang decision making. Na kanino po? Nasa atin. Tayo ang pumipili. Kaya
Kaya hindi natin po pwedeng sisihin ang Diyos. Maraming tao pag dumadaan sa pagsubok, sa kahirapan, sa iba't ibang trahedya ng buhay, sinisisi po ang Diyos. Siya po ang pumili nun kung bakit niya po yun nararanasan. Yan po ang dapat po nating maintindihan. Kasi sinabi po ng Diyos sa kanyang salita, kayo ang pipili. Nasa inyo ang kapasyahan. Kaya kung ano po ang nararanasan ng isang tao sa kanyang buhay, siya po ngayon ay talagang dumadaan sa matinding negative situation, wala siyang pwedeng sisihin. Kasi siya po ang nagdesisyon nun. Siya po ang pumili nun. Wala pong iba kundi siya. Ngayon, uumpisahan ko na po ngayon sa inyo ang mga sikreto para natin ma-experience ang pagpapala. Are you excited? Pagpapala talaga, mga talagang parang gigil kayo. Ano po mga kapatid? Okay, number 1 point. 30 point ito. Number 1 point. Give and it will be given to you. Tandaan niyo po mga kapatid. Yan po ay itanim nyo na po sa inyong puso, isip. I-keep nyo na po yan, ingatan nyo na po yan. Ang sikreto po ng pinagpalang buhay, kapag ikaw talaga ay likas na mapagbigay, grabe po ang good karma niyan. Kapag ikaw talaga ay buhay mo na talaga, na nagmumula sa puso mo, na ikaw talaga ay laging gustong magbigay. Sa anumang sektor, sa mga taong mahihirap, sa mga taong nangangailangan, sa mga kasama mo, even sa gawain ng Panginoon, buhay mo na talaga yan, na lagi mong gusto magbigay. Kapag ikaw ay nagbibigay, ang kapalit niyan, bibigyan ka din ng Diyos. Tingnan niyo po, sa Luke chapter 6 verse 38, patutunayan ko po sa inyo. Yung first principle po na yan. Sabi ng Panginoon, Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Tingnan niyo po yung prinsipyo. Sino magbibigay sa atin kapag tayo pinagbibigay? Ang Diyos. Sinabi niya po yan sa Luke chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Nagbigay ka ng buong galak, buong saya, buong katapatan. Pero tingnan niyo po yung gagawing pagbibigay naman ng Diyos sa atin. At gagawin namang balik ng pagbibigay ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Sa paanong paraan magbibigay ang Diyos? Paano sa magbigay? Hustong takal, seksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. I-counterfeit po natin yan. Baliktarin po natin yung verse na yan. Kontrahin po natin yung verse na yan. Ano po ang kakontra niyan? Ito po, makinig kayo kakontra niyan. Huwag kang magbigay, hindi ka bibigyan ng Diyos. Yan po ka-counterfeit niyan. Kaya po yung mga taong kuripot, laging dakot, laging nanghihinayang, huwag kang magbigay, hindi ka bibigyan ng Diyos. Kinig kayo mabuti mga kapatid, ito po kasi tinuturo ko po sa inyo ay biblical principle. Hindi po galing sa akin to. Salita po ng Diyos to, na kailangan lang po natin talagang lakaran,
paniwalaan, hakbangan. Kapag pala tayo ay nagbibigay ng buong galak, buong saya, buong inam, sabi po ng Panginoon, magbigay kayo at bibigyan tayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, baliktarin natin yan. Huwag kang magbigay. Hindi ka bibigyan ng Diyos. Kulang-kulang na takal. Said, butas, tumatapon. Ang mararanasan mo. Yun po ang kabaliktaran po ng Luke chapter 6 verse 38. Kulang-kulang, said, butas, tumatapon. Iba po yung umaapaw sa tumatapon. Kasi yung tumatapon may butas. Pero kaya umaapaw, siksik na, wala nang paglagyan. Nag-o-overflow ang biyaya, nag-o-overflow ang pagpapala kasi yun ang pangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, makikita po natin the first principle of God about blessing. Kapag nakakita siya ng mga tao, lalo tigit ng mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, na marunong magbigay. Laging bukas ang palad, laging bukas ang puso sa pagiging mapagbigay. Walang tao po akong nakilala na napakamapagbigay na hindi naranasan ang siksik, liglig na umaapaw na biyaya ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ang dami ko pong kilala na mga taong mapagbigay. Napaka bukas lagi ang palad sa pagbibigay. Pero mapapansin mo, sa halip na maubos, sa halip na mawalan, lalo talagang pinapalitan ang mga biyaya na kanyang ibinibigay. Nagiging lalong siksik, liglig at umaapaw ang mga biyaya na ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Kasi po bakit? Kung ano ang sinabi ng Diyos, itaga mo sa bato, 101% gagawin yun ng Diyos. Ang pangalan po ng church natin ay Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored. Hiniwala po ba kayo na mararanasan natin kung ano ang pangalan ng church natin? Freedom and Highly Favored. Alam niyo po ba yung highly favored? Grabe po ang highly favored. Magugulat ka sa mga highly favored na ipaparana sa atin ng Diyos. Kaya lang, hindi lang tayo dapat maupo. Ito pong tinuturo ko po ngayon sa inyo ang pinaka-primary secret para maranasan natin, na-experience natin ang nag-uumapaw, siksik, liglig na pagpapala in all aspect in our lives from our God. Una, magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ito po tatandaan niyo po. Hindi tayo magbibigay dahil sobra lang, may sobra tayo. Ang tunay na hinahanap ng Diyos na pagbibigay, nagbibigay ka dahil hindi sobra. Nagbibigay ka dahil natatalupan ka, nababalatan ka doon sa ibinibigay mo. Kung ano yung meron ka, handa mong i-share. Hindi ko ano lang yung meron kang sobra. Yung po yung tunay na hinahanap na pagbibigay sa bawat isa po sa atin. At tatapatin ko po kayo, ayan po ang salita ng Diyos nasa harap nyo. Kung meron kayong Bible, buksan nyo.
Word for word, wala pong kulang, yan po nakasulat. Walang dagdag, walang bawas. Nagbigay ka ng tapat, buong galak. Grabe po ang gagawin pagbibigay sa iyo ng Diyos. Siksik, liklik, umaapaw pa ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang tanong, bakit marami na hindi nararanasan ang pagpapala? Ang sagot ko po, siya pumili nun. Desisyon niya po yun. Siya po ang nag-decide nun. Hindi niya po pinaniwalaan ang sinasabi, ang utos ng Diyos. Kasi kung pinaniwalaan natin, kung sinunod natin, kung ano ang mandato ng Diyos, sumunod lang tayo, may pangako ang Diyos. Kapag nagbigay tayo ng buong tapat, buong kagalakan, ang pangako ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, sabi nga ng Bible, kayo ang magpapasya. Kayo ang pipili ng kahirapan o pagpapala, ng sumpa o kasaganaan. Kayo ang pipili. Ano gusto natin piliin? Gusto natin ng pagpapala? Ayan po ang sikreto. Ibinibigay sa atin ng Diyos. Ngayon, nasa atin po ngayon yan. Kung papaano po natin ngayon paniniwalaan, hahakbangan, at susundin. Kasi nandyan na po ang utos. Kaya sabi nga ng Lord, pagpapalain niya kayo kapag sinunod nyo ang kanyang mga utos. Ito may utos siya. Ano ang utos ng Diyos? Magbigay kayo at bibigyan ko kayo. Nagbigay kayo, nalugod ako sa inyong pagbibigay, sabi ng Lord, ito ang balik ko sa inyo. Siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay ko sa inyo. Yan po yung number 1 point. Ano po yung number 1 point? Kayo nga po sumagot. Ano po yun? Bigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Number 2, be generous. Ang pagiging mapagbigay, napakaganda po niyan, katangian sa harap ng Diyos. Hindi po lahat ng tao generous. Tatapatin ko po kayo. Hindi lahat ng tao generous. Yan po ay mapapansin nyo kapag meron kayong mga kaibigan kasama. Yung generous po, ito po, yung generous, hindi mo yan mauunahan sa pagbabayad kapag kayo kumakain na. Pero po yung di generous, kahit meron yon, ay pupunta muna ng CR yon. Pupunta muna ng CR. Loob-loob nun. Bahala na kayo magbayad dyan. Pero yung generous, kahit wala ng pera yan, itataya niya kung ano yung pera niya. Kasi mapagbigay siya. Yung generous, kahit hindi ka dumadaing, hindi ka humihingi, naramdaman lang, wow. Send mo nga sa akin yung GCash number mo. Padadalan kita. Pero yung iba, i-message ka, kumusta ka na? Ako po, nakatatakot po yung kasunod. Pag may nangumusta po sa'yo, yung lalo yung matagal mo nang hindi po nakikita kayo, kumusta ka na? Ako, sasagot ka naman, excited ka. Ay kapatid, mabuti. Pagkatapos nun, baka naman meron ka dyan, pautang. Pero po yung generous,
Pag nangumusta at may pera yung generous, hindi ka dadaing. Padadalan ka kagad. Bakit? Kasi mapagbigay. Hello? Kaya masarap po kasama yung mga generous. Sarap kasama. Dahil niyo po yan. Pag may pera yung mga generous, naku po, mayayabang. Hindi mo mauunahan yan. Hindi mo mauunahan bumunot yung mga generous. Bisa niya, alapan laman yung wallet eh. Sobrang pagka-generous. Ako, nakalimutan ko, alapan ng laman eh. Sobrang pagka-generous, alapan ng laman yung wallet. Ayun. Kasi talagang parang si FPJ, laging bunot ng bunot. Mabilis. Kaya tinan niyo po, ano po sabi ng Diyos sa mga tao mapagbigay, sa mga taong generous? Tinan niyo po, sa Acts chapter 20 verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagala ay dapat ninyong tulungan ng mga mahihirap, alalahanin ang mga salita ng Panginoon Jesus. Higit na mapalad ang mapagbigay kaysa tumatanggap. This is the principle of God para umapaw, dumaloy ang pagpapala na naaatrakan Diyos sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak na nakakakita siya talaga na napakahilig magbigay. Siya napaka-generous, mapagbigay. Kasi bakit? Higit na mapalad ang mapagbigay kaysa tumatanggap. Pakinig kayo mga kapatid. Tingnan niyo po yung gusto lang, yung mga taong gusto lang laging tumatanggap, hingi ng hingi. Lalo, lagi nakapila sa munisipyo, every Monday. Bakit ko po alam? Nung ako po ay nasa Baliwag City pa, ako po ay nagtuturo sa mga konsehal po ng Baliwag. Kasama po ang Vice Mayor. Bago po sila magsesyon, ay isa po ako sa nagsishare ng Word of God. Every Monday po yon. Bago magsesyon ang konseho ng Baliwag at Vice Mayor ay meron po kaming tinatawag na 15 minutes for spirituality po nila. Kaya ko po alam kasi po every Monday po yon. Pag Monday po, nakapila po yung mga nangihingi sa politiko. Sa mga office po ng mga konsehal, office po ng Vice Mayor, office po ng Mayor. At kada Lunes po napupunta ako doon, yun at yun din po yung mga nakapila. Hindi po natapos yung mga daing nila. Linggo-linggo po yun. Yun at yun din po yung mga nakapila. Pati nga po kaming pastor, pagkilala kami, kakalibitin kami. Pati kami nakakalabit. Napagkakaman lang kami kusel ng bayan. Siguro po sa San Ildefonso, siguro alam niyo po sa San Ildefonso, ganoon din. Tingnan niyo po, lumilipas yung term ng mayor, yung mga konsehal, bago na yung mayor, bago na yung mga konsehal, nandun pa rin po sila, nakapila. Ano po ibig sabihin? Kasi sabi nga ng Diyos, ang mapalad, yung nagbibigay, hindi yung tumatanggap. Hindi nababago yung buhay. Hindi nababago yung buhay ng mga nakapila. Bagamat tanggap sila ng tanggap ng tanggap. Wala silang ginagawa, pila lang ng pila. Pero hindi nagbabago yung buhay nila. Habang panahon lang silang nanghihingi. Di ko po sinasabing masamang pumila. Di ko po sinasabing masama na manghingi. Di ko po sinasabi yun. Alam pong masama na pumila ka dahil tungkulin po ng mga ating mga yung kung talagang legit yung pangangailangan. Kaya lang, kung 3 terms na yung mga konsehal, 7 na taon, abay pumuti na yung buhok mo, nandun ka pa rin. Hindi ka na natapos sa kapipila, ibig sabihin lagi kang may problema sa buhay. Yun po nakalulungkot. Pero tingnan niyo po yung mga taong generous. Yung mga taong napakamapagbigay, na talagang yung puso nila ay laging galak sa pagtulong, pagbibigay. Tingnan niyo po, pansinin niyo po, magugulat ka, pinagpapala ang buhay. Ibine-bless ng Diyos ang buhay nila. Dapat sila maubusan eh. Pero hindi eh. Sabi ng Lord, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya mga kapatid, pangarapin natin, dumating sa buhay natin, na tayo na po lagi ang nagbibigay. Hindi masama po na tumanggap. Baka po ma-misinterpret nyo. Hindi masama na tumanggap. Pero ang masama, habang panahon na lang tayong tumatanggap.
Ayaw ba nating pangarapin na dumating ang panahon, tayo po ang nakatayo sa mahabang pila? Diba? Ang ganda po nun na dumating po ang point na nakatayo ka, ikaw ang nagpapamigay, ikaw ang tumutulong. Aba, mangyayari sa atin ang sinabi ng Lord sa Acts chapter 20, verse 35. Higit na mapalad, higit na pinagpala ang mga taong mapagbigay kaysa tumatanggap, kaysa binibigyan. Tanawin mo nga yung kapatid mo, sige nga, tanawin mo. O magtantsahan kayo, sino kaya magbibigay sa inyong dalawa dyan? Tantsahin mo katabi mo. Sino kaya FPJ ngayon dyan na mabilis? Na yung katabi talagang diba? Aba, yan po ang sekreto. Hindi ko po kayo binibiro. Kaya lahat po na tinuturo ko po sa inyo ay may Bible principle. May prinsipyo ng Diyos. Kaya nagkakabigayan na po ata dyan. Maapaw na. Tandaan niyo po yun. Ang pagiging generous, tandaan niyo po, gustong-gusto yan ng Diyos. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ito, meron tayong malakihang project this coming January, next year, 2025. Tandaan niyo po, napakasarap pong tamnan ang gawain ng Diyos. Tatapatin ko po kayo. Tested ko na po ang Lord dyan. Naalala ko po yung unang time, testimony ko po sa inyo, unang sahod ko po sa YouTube. Hindi naman po kalakihan yon. Ipinurse fruit ko po doon sa pledge po natin. Unang sahod ko po. Nakita ko po yung galaw ng Diyos. Tuloy-tuloy po. Yung aking pong revenue, wala pong patid. Di man kalakihan yung aking revenue sa YouTube. Pero walang patid. Monthly po yun, pumapasok sa bank account ko. Yung pong revenue ko, nakapaglilingkod na ako, ang daming napagpapala, grabe po ang Lord, hindi ko po ina-expect yun. Automatic po pumapasok po ang aking pong revenue sa YouTube, sa bank account ko. At yun po, nagagamit natin sa ating paglilingkod, sa mga pangangailangan po ng ministeryo sa loob at labas. Bakit po? Pinatunayan ng Diyos. Kapag nakita ang puso mo kung paano ka sumusunod sa Kanyang prinsipyo, patutunayan din niya, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibabalik sa iyo ng Diyos. Praise God. Kaya po, tested ko po ang Panginoon. Kapag tayo po ay naging generous, kapag tayo po ay naging mapagbigay, tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. Tingnan niyo po yung mga taong mapagbigay. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ano po mararanasan ng mga taong generous? Lalong mayaman ka na, papayamanin ka pa ng Panginoon. Sino po magdi-decide niyan? Tayo. Tayo ang pipili. Sabi nga ng Diyos, kung gusto mo ng kahirapan, huwag kang maging mapagbigay, maging kuripot ka, maging dakot ka. Pero kapag gusto mo ng pangako ng Diyos sa pagpapala, sundin mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Bakit tikom? Yan po yung kahit may ibibigay, ayaw magbigay. Dakot. Tsani. Ang daming pera sa bulsa pero tsatsaniin kung yung pinakamaliit na bills. Kulay blue to kulay blue, balik. Kulay asul, balik. Ay, ito yung orange, 20. Tsani. Ang sabi ng Bible, ang taong, ngunit ang naghihirap yung mga tikom na mga kamay. Yung taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Yan po yung mga generous. Generous, mayabang. Mayabang yung generous.
Pero yung mga generous, ang nagbabalik sa Kanya, ang nagsusupply sa Kanya, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magugulat ka. Di mo alam kung saan nanggagaling yung mga pribilehiyo, yung mga highly favor. Kasi pangako iyon ng Diyos. Ang taong mapagbigay ay lalong yayaman. At napatunayan ko po yan. Ang dami ko pong kakilala na mga taong mayayaman na napaka-generous, napaka-mapagbigay, pero hindi na uubos. Habang nagpapamigay sila, lalo silang pinagpapala ng Diyos. Pero yung mga taong kuripot, makita ka pa lang, isasara na yung pinto, kahit napakayaman niya, tingnan niyo po, darating after a few years, close na yung bahay. Bakit? Napurpit ng bangko. Naranasan yung sumpa. Bakit? Dahil dakot. Walang puso, walang puwang na tumulong magbigay. Mga kapatid, makinig po kayo. Ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, hindi po natin yan madadala sa ating huling hantungan. Kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, i-enjoy po natin yan, gamitin po natin yan. Higit sa lahat, para po sa kalooban ng Diyos, para po sa pagtulong, para po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po yung mga artista na may mga foundation na tinutulungan. Napakarami pong artista na mayroong mga foundation na tinutulungan. Halimbawa, yung mga batang may cancer, yung mga katandaan, tinutulungan po nila yun, nagpupunta po sila ng personal at dilalagyan po nila ng pondo yung po mga foundation. Tingnan niyo po yung mga buhay ng mga artista po nila, hindi naman po nabo-broadcast. Lalo pong ibine-bless ng Diyos yung kanilang karir. Bakit? Sekreto po ng Panginoon. Prinsipyo ng Panginoon yon. Yung mga taong mayroong mga foundation tinutulungan, yung mga tao na talagang napakamapagbigay, hindi po nauubos ang biyaya. Laging may pinapalit na siksik, liglig at umaapaw ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Gusto niyo po bang maranasan ang pagpapala ng Diyos? Maging generous po tayo. Maging mapagbigay po tayo. Pag tayo po'y naging mapagbigay, si Lord ang nangako, ang taong mapagbigay, lalo kong payayamanin, lalo kong pagpapalain. Ang Kristiyanong mapagbigay, ang lingkod ng Diyos na mapagbigay, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti, ang kanyang magiging buhay. Yan po ang pangako ng Diyos. Kasi po, yan po ang prinsipyo ng Diyos. Magugulat ka, mamamangha ka. Kaya po, yan po ang ikalawang sikreto para maranasan natin ang rumaragasang pagpapala na pangako ng Diyos. Ito po yung last point. Yung final point, final principle of God about blessing. Be faithful in tithing. Pag tayo naging tapat sa pagbabalik ng ating mga tithes, grabe po ang gagawin ng Diyos. Diyan ko po tested ang Panginoon sa prinsipyong iyan. Mula noon until now, nakikita ko po yung galaw ng Diyos sa aking mga anak. Yung aking mga anak po ay naturuan ko na maging faithful sa pagka-tithes. Tingnan niyo po, sabi po ng maraming mga ngaral
Wala na raw pong tithes ngayon, panlumang tipan lang yan. Marami pong mga mangangaral na talagang kinokontra po ang pagbibigay ng ikapu. Dahil hindi na raw po yan akma sa ating kapanahunan, sa ating generation. Sa YouTube po, marami tayong mapapanood na mga ngaral na kinokontra po yan. Bagamat napakalaking porsyento, maraming church, yan po ay ina-apply sapagkat yan po ay sinabi ng Diyos. Pero marami pong mga ngaral, kinokontra po ang pagbibigay ng ikapu. Hindi na raw po napapanahon yan. Okay. Pag baka po mamaya may mapakinggan kayong mga ngaral na hindi na raw po panahon yun ang pagbibigay ng ikapu. Pero ito po, sabihin ko po sa inyo, bigyan nila ako ng isang verse lang sa Bible. Mula sa lumang tipan o sa bagong tipan, isang verse lang. Patunayan nila na ang pagbibigay ng ikapu sa ating kapanahunan ay hindi na po ino-honor ng Diyos. Isang verse lang. Ihinto ko sa church na ito ang pagbibigay natin ng ikapu. Wala naman po silang babase. Kasi po ang Bible po ay nabasa ko na po ng 5 ulit. 5 ulit ko na po natapos ang Bible, pero wala akong nabasa from Genesis to Revelation na sinasabi ng Diyos na huwag na kayong magbibigay ng inyong ikapu sa kapanahon ng ito. Ala po. Pero ito po, makinig po kayo. Patutunayan ko po ngayon sa inyo na meron pong nakasulat sa Bible ng pag-iikapu ay akma hanggang sa ating kapanahunan. Ipuproof ko po sa inyo, hindi po ako sasalita, nakasulat sa Bible, na mali po yung mga mangangaral na wala na daw pong pag-iikapu ngayon. Panlumang tipan lang daw po yun. Pero ako po, bilang inyong pastor, ito po'y mapapanood worldwide sa ating YouTube channel. Patutunayan ko po ngayon sa inyo, sa lahat ng ating taga-subaybay sa ating YouTube channel, na merong binabanggitan Diyos, mismong ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nagsabi, na hanggang ngayon, akma na tayo ay nagbabalik ng ating mga ikapu. Handa na kayo mga kapatid? Okay, puntahan po natin yung Numbers 18 verse 8. Sa English ko po idadalhin. Ito po ay ang Diyos po na makapangyarihan sa lahat ang nagsasalita. Ang kausap niya po dito ay ang kanyang lingkod ng Diyos na si Aaron, high priest during that time sa Old Testament. Si Aaron. Si Aaron po ay ang naging successor ni Moses. Nung mamatay po si Moses, ang pumalit po, ang hinirang po ng Diyos na kanyang lingkod ay si Aaron. Siya po ang ginawang high priest. Ito po ang personal na sinabi ng Diyos kay Aaron. Nung ito po ay pinagbubulay-bulay ko po, pinag-aaralan ko pong mabuti, pinagpipray ko kay Lord, Lord, bakit mo sinabi yan kay Aaron? At ang personal revelation sa akin, by the power of the Holy Spirit, during that time, tinang ko po ang history, ang mga Israelites po ay pinagpapala ang buhay nila. Meron silang mga lupain, meron silang mga pananim. Pero yung mga lingkod ng Diyos, pinababayaan nila. Wala silang panahon na suportahan, wala silang panahon talagang pag malasakitan yung mga lingkod ng Diyos sa tinawag ng Diyos, like kay Aaron and Levites. Kaya, nung makita yun ng Diyos, na binabaliwala ng mga Israelites, yung kanyang mga lingkod, ito po ang personal na sinabi ng Diyos kay Aaron at sa mga Levita. Dahil masyadong pinahahalagahan ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Hindi niya nakitang pinapahalagahan ng mga Israelites ang kanyang mga lingkod, siya po ang gumawa ng paraan. Ito po, tingnan po natin. Sa Numbers chapter 18 verse 8, Then the Lord said to Aaron, Pasanin niyo po, ang makapangyarihan Diyos, ang nagsasalita dito, kinakausap niya ang kanyang lingkod na si Aaron. I myself have put you in charge of the offerings presented to me. All the holy offerings the Israelites
Give me, I give to you, and your sons and your portion, and regular share. Pero may kulang po eh. Ang tunay po dyan sa akin, I give to you and your sons and daughters po yan. Wala po yung daughters eh, sons lang. And your portion and regular share. Pansinin niyo po, gusto ko pong i-explain sa inyo. Sabi po ng Diyos kay Aaron, lahat na mga handog sa akin, na mga piling handog. Pag sinabi pong piling handog, sagrado po yun. Hindi po yun tithes, sagrado po yun. Kaya nga sabi dyan, holy offerings. Hindi mo po pwedeng salatin yon, hindi mo po pwedeng kurutan yon, tikman yon. Pag ginawa mo yun, mamamatay ka. Kasi nga po, sagrado pong handog yon ng mga Israelites para sa Diyos. Pero tingnan niyo po, sabi ng Diyos sa kanyang lingkod, lahat ng mga banal na handog, piling handog sa akin ng mga Israelita, Aaron, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo. Sa iyong mga anak na lalaki at mga anak na babae. Bilang kaparti mo. At ito'y mananatiling kaparti mo, regular share. Hindi po minsanan nyo. Pag sinabing regular share, tuloy-tuloy po yun habang nabubuhay si Aaron, ang kanyang mga anak na lalaki at ang kanyang mga anak na babae. Ganyan po magmalasakit ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Mahal na mahal niya. Kasi nung pinag-aaralan ko po yan, kasi nga po binabaliwala, hindi tinutulungan, hindi pinagmamalasakitan ng mga Israelita, ang mga saserdote, ang mga Levita during that time. Kaya ang Diyos nasasaktan. Kaya sabi ng Diyos, lahat ng mga piling handog na yan, ng mga sagradong handog na yan, Aaron, aking lingkod, ibibigay ko sa iyo yan, pati sa iyong mga anak. Yan ang kaparti mo. Mananatili yan. Regular share in your sons and daughters and you. Yung mga kapatid, ano po, tuloy pa po natin. Sa verse 19, Numbers chapter 18 pa rin po. Tanong lang po tayo ng ilang talata. Sa verse 19 to 21, ano pa po ang sabi ng Diyos kay Aaron? Whatever is set aside from the holy offerings, the Israelites present to the Lord, I give to you and your sons and daughters as regular share. It is an everlasting covenant. Okay, yan po yung bibigyan din ko po. Sinabi po ng Diyos, lahat po ng mga tanging handog, mga banal na handog ng mga Israelita sa Diyos, sabi ng Diyos kay Aaron sa kanyang lingkod, ito'y ibibigay ko sa iyo, sa iyong mga anak na lalaki, sa iyong mga anak na babae. Ito ay mananatili, hindi po minsanan lang yan, tuloy-tuloy po yan, regular share ni Aaron at ang kanyang mga anak. At ang sabi po niya, it is an everlasting covenant. Ano po ba ibig sabihin ng everlasting covenant? Walang hanggang kasunduan. O ibig sabihin, kung walang hanggang kasunduan, ang sinasabi ng Diyos, narinig po kayo mabuti, pangbagong tipan lang po ba yan? Panglumang tipan lang po ba yan? Hindi. Pag sinabing walang hanggang kasunduan, hanggang buo ang mundo, habang may lingkod ng Diyos, magpapatuloy po yan. Amen?
sinabi ng Diyos, everlasting covenant. Tuloy pa po natin. Sa verse 20, the Lord said to Aaron, you will have no inheritance in their land, nor will you have any share among them. Sabi ng Diyos kay Aaron, wala kang mana, wala kang kaparte ng mga lupain. Pero sabi ng Diyos kay Aaron, I am your share and your inheritance among the Israelites. Tignan niyo mo mga kapatid, kung gaano po pinapahalagahan, minamahal ng Diyos ang kanyang lingkod na si Aaron. Sabi ng Diyos, dahil wala kang mana ng mga lupain, wala kang kaparte, dahil ikaw ay tapat na lingkod ko, na binigay mo ang buhay mo para sa akin, Aaron at ang iyong pamilya, ako ang iyong kaparte, ako ang iyong mana. Can you imagine sinabi ng Diyos sa isang tao? Diyan lang po sinabi ng Diyos yan. Basahin niyo ang buong Bible from Genesis to Revelation. Diyan lang po binanggit ng Diyos na yung kanyang sarili ipinamamana niya bilang pamana, bilang kaparte. Kanino po pinamamana? Sa kanyang pinili at hinirang na lingkod. Ganyan po pinapahalagahan ng Diyos ang kanyang mga lingkod na hinirang. Pero nakalulungkot po mula noon hanggang ngayon, maraming lingkod, pinasasakitan, binabaliwala, nilalabanan, nilalapastangan, nakakaranas ng unrespect, unhonoring. Pero ang Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, sabi ng Diyos sa kanyang lingkod na si Aaron, ako ang iyong mana, ako ang iyong kaparte. Yung mga handog ng mga Israelita sa akin, na mga matatabang baka, matatabang hita ng mga tupa, na sinusunog nila sa akin, na ibinibigay nila sa akin, Aaron, sa iyo ko ipinagkakaloob ito. Kayo ang kumain, kayo ang magpakabusog. Ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at mga anak na babae. Ganon katindi ang pagpapahalaga at pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga lingkod sa panahon nila Aaron. Samantalang hindi po pwedeng kurutan yun, hindi po pwedeng kainin yun, hindi po pwedeng hipuin ang mga sagradong handog, mamamatay ka, may sumpa. Pero nakuhang ibigay ng Diyos kay Aaron. Okay, nasaan yung tithes doon? Ito, sa verse 21. Kasunod po yun. Matapos siyang sabihin na it is an eternal covenant. It is an everlasting covenant. Bumaba lang po ng isang verse. Sa verse 20, ano po sabi niya? Sabi po ng Diyos, I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting. Ano sabi ng Diyos kay Aaron? Ibibigay ko, Aaron, ang lahat ng mga ikapu na ibinibigay sa akin ng mga Israelita. Labing isang lipi po yun. Lahat ng mga ikapu, lahat ng mga tithes na ibinibigay sa akin ng mga Israelita, Aaron, ibibigay ko ito sa mga Levita. Sino po yung mga Levite? Yan po yung mga katuwang na lingkod ng Diyos ni Aaron. Sa kanila, ang lahat ng ikapu na yan. Dahil sa kanilang paglilingkod. Bilang kapalit ng kanilang paglilingkod. It is everlasting covenant. Panlumantipan lang po ba ang pag-iikapo? Panlumantipan lang po ba? Yan po, meron po akong katibayan. At hindi po tao ang salita dyan. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang disenyo ng Diyos na binago ng tao. Kaya kung bakit po ganyan, ayaw ng Diyos ang kanyang mga lingkod
ay parang busabos, namamalimos. Ang gusto niya, ang kanyang mga lingkod ay mamuhay ng marangal, may mataas na dignidad. Kaya yung lahat ng mga tanging handog, lahat ng mga tithes ng mga Israelites, ipinagkakaloob niya sa mga Levita at kay Aaron. It is everlasting covenant. Kaya kung matatama po ang prinsipyo sa bawat church, wala po. Wala po na parang kawawa na mga lingkod ng Diyos. Kasi po, mali po ang prinsipyo ng maraming church. Kasi ang plano ng Diyos, kung bakit niya po yan ginawa, ayaw niyang makikita ang kanyang mga lingkod parang nanlilimahin, parang kawawa. Gusto niya nasa mataas na degree, mataas na pedestal na namumuhay ang kanyang mga lingkod sapagkat mga hinirang niya yan. Makinig kayo mga kapatid. Kaya po ang tithes, kahit yan po, ay gamitin ng lingkod ng Diyos, wala siyang pagkakasala. Kasi ibinigay yan ng Diyos sa Levites, sa mga lingkod ng Diyos. Pero mga kapatid, sa church na ito, yung tithes nyo, hindi ko po yan ginagamit sa pansarili ko. Yung tithes nyo ibinibigay sa church na ito, ginagamit po yan sa lahat ng pangangailangan, loob at labas ng gawaing ito. At isinishare po natin yan. Kung may mga dapat bigyan, tulungan. Hindi ko po yan sinasarili. At kahit sarilinin ko po yan, hindi ako magkakasala. Bakit? May utos ang Diyos. Pero hindi po yan ang puso ko. Gusto ko pagpalain ng Diyos ang church na ito upang maging pagpapala tayo sa marami. So ko i-bless ng Diyos ang iglesyang ito upang makapagpagawa tayo ng isang templo na pumapasok ka pa lang, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Kaya mga kapatid, tinatunayan ko po sa inyo ngayon na ang pagbibigay, pagbabalik ng ikapu ay hindi panlumang tipan. It is everlasting covenant. Amen? Kaya kung makakapanood kayo ng maraming mga mangangaral sa YouTube, hingan niyo po sila. Mag-comment kayo sa kanila. Pastor, bigyan mo ako ng isang verse. Kung kaya mong patunayan na wala nang ikapu ngayon, na sinasabi ng Bible na ngayon sa bagong tipan, wala nang ikapu, bawal na. Pero ako po bilang pastor ninyo, kasi po ang prinsipyo po sa pagtuturo, lahat ng ituturo ko ay patutunayan ko. Hindi batay sa aking sariling karunungan, kundi batay sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Yan po ang tunay na mangangaral. May katibayan mula sa salita ng Diyos. Okay, ano po yung huli? Kapag tayo naging tapat sa pagbabalik ng ating ikapu, nandiyan po ang great promises of God about overflowing blessing. Sa Tagalog po kasi, ang binabanggit doon, ibigay sa mababang salin. Mali po yun. Pag binasa po natin sa Tagalog, King James Version, dalhin. Sa lahat ng English translation, sa Malakay chapter 3 verse 10, bring. Kaya yun po ang tama na salin, bring. Magkaiba po kasi ang give at saka bring. Ano po ibig sabihin ng give? Kaya mo ibinigay, sa'yo po yung tithes. Kaya give. Pero pag sinabing bring, pinadadala sa atin, hindi po atin ang tithes. Yan po ay sa Diyos. Kaya nga bring, ibalik natin. Tingnan niyo po, sa Malakay chapter 3 verse 6 to 11. Sabi po diyan, I the Lord do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Verse 7, ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees
and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. Sino po nasasabi po sa salita dito? Ang makapangyarihang Diyos. Ang nasasalita po sa Malachi chapter 3, verse 6 up to following verses. And then verse 8, verse 7, but you ask, how are we to return? Verse 8, will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? Sabi po ng Diyos, ninanakawan niyo ako. Sabi ng Diyos sa mga Israelites. Sabi ng mga Israelita, sa papaanong paraan ka namin ninanakawan? Sabi po ng Diyos, in tithes and offerings. Listen carefully. Ang Diyos po ay nagagalit during that time sa mga Israelites, sapagkat sila nagpapakalayo-layo, lumilihis ng landas. Sila po ay sumusuway sa Diyos at naglabas na po ng saloobin ng Diyos. Sabi ng Diyos, matuwid bang nakawan ng tao ang Diyos? Sabi po ng mga Israelita, sa papaanong paraan ka namin ninanakawan? Sumagot po ang Diyos, sa inyong mga ikapu at handog, in tithes and offering. Mga kapatid, nakatutuwa ba na manakawan tayo? Kayo po tanungin ko, masaya ba na manakawan tayo? Hindi po. Dalawang klase po kasi yung pagnanakaw Merong ninakawan ka, hindi mo alam. Pero merong ka namang ninakawan, kinuha sa'yo ng harap-harapan. Ano po mas masakit doon? Yung hindi mo alam o yung harap-harapan kang kinunan? Harap-harapan. Tignan niyo po, sa English po kasi dalawang klase po yung salitang pagnanakaw. Nanakawan ka, yung steal and rob. Pero dyan po ang ginamit po dyan na word ay rob. Kasi po ang ibig sabihin po kasi nung steal, nawalan ka nang hindi mo alam. Pero yung word na rob, kung bakit yan po ang ginamit, nawalan ka pero harap-harapang kinuha sa'yo. Kaya nga po dyan po nanggaling yung word na hold up robbery. Di po ba yung mga hold up, tinututukan ng patalim, ng baril, kinukuha harap-harapan yung pera nila, alahas nila, sasakyan nila. Kasi nga po, hold up robbery, harap-harapang kinukuha. Kaya po ginamit po ay robbery. Pero dito po ang ginamit po hindi steal, rob. Bakit po? Harap-harapang ninanakawan ng tao ang Diyos. Kapag ang tao pala ay hindi nagbabalik ng kanyang tithes at hindi siya nag-o-offering. Harap-harapan natin ninanakawan ang Diyos. Kaya meron pong word. Kaya po sabi po ng Diyos. Sa verse 9, you are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. So mangyayari po pala pag ikaw ay talagang nagnanakaw sa Diyos dahil hindi tayo nagbabalik ng ating tithes at hindi tayo nag-o-offering, tayo po ay nasa ilalim ng sumpa, sinabi yan ng Diyos. Ngayon, ito po ang hamon ng Diyos. Sa verse 10, ito na po yung verse 10. Ano sabi ng Diyos sa verse 10? Bring the whole tithe into the storehouse. Ano po ginamit? Bring, hindi po give. Lahat po ng English translation, basahin niyo ang Bible. ESV, NIV, New King James Version, King James Version, Good News Bible, lahat po nakalagay po dyan na word bring. Wala pong give. Kasi po, pag po ginawang give, kaya mo ibinigay sa iyo po yung tithes. Pero kaya po ginawa po dyan word ay bring, pinadadala sa atin. Kaya pinadadala, hindi atin ang tithes. Kanino? Sa Diyos. Saan niya po pinadadala? Sabi niya, bring the whole tithe into the storehouse. Ano po yung storehouse? Kung saan tayo kabilang
na simbahan. Ito po yun. Kaya dinadala natin. Sabi niya, buo, dalhin nyo. Ang inyong mga ikapo, dalhin nyo. Into the storehouse. Bakit po pinapadala ng Lord? Ito po ang kanyang purpose. That there may be food in my house. Ano po sabi sa ibang salin? That there may be meat. Meat naman po, pero po dito food, pagkain. Isa po yung karne, pagkain. Para magkaroon ng pagkain sa aking templo. Ano pa rin po ang concern ng Diyos? Yung kanyang mga lingkod. Para may makain, hindi magutom. This is the purpose of God kung bakit niya pinadadalang buong buo. Dito po ba? O yung tayo sa atin dito, ginagamit natin sa pangangailangan. Kasama po lahat yan. Pero ang concern ng Diyos, para hindi magutom yung kanyang mga lingkod na mga Levita. Kasi nung araw po, ang mga tithes, meron silang 1,000 tupa, o yung 100 tupa, tinatides nila. Meron silang 10 baka, o yung 1 baka, tatides nila yon. Umani po sila ng 100 kaban na trigo, o yung 10 kaban, iladala po yun sa church, sa templo. Ganun po nung araw ang mga kailang paghahandog, pag-iikapo. And then ano po ang sabi ng Lord? Test me in this. Sa ibang salin, sabi po, test me now, sabi doon. Subukin niyo ako ngayon din. Nagpapasubok. Diyan lang po naghamon ng Diyos sa Malakay, chapter 3, verse 10. Subukin niyo ako. Subukin niyo ako. Dalhin niyong buong buo ang inyong mga ikapo, sabi ng Diyos. Ano po gagawin niya? Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Sabi ng Lord, subukin niyo ako. Subukin niyong dalhin talagang buong buo ang inyong mga ikapo. Kundi ko buksan ang durungawan ng mga kalangitan. Pero dito, floodgates of heaven. Tarangkahan ng baha ng rumaragasang pagpapala, bubuksan niya. At ibubuhos sa inyo na walang sukat paglagyan kayo sa mga rumaragasang pagpapala na magmumula sa akin. Sabi ng Bible, kayo ang magpapasya. Kayo ang pipili. Gusto mo ng pagpapala? Subukin mo ang Lord. Gusto mo ng sumpa? Baliwalain mo yung kanyang sinasabi. Kaya pag tayo po ay naging tapat na buong buo natin dinadala yung ating mga tithes. Kaya tayo po, biblical po yan Mapapansin niyo po, may tithes box, may offering box. Dalawa. Kasi nga po, hinango natin sa Bible yan Seed box, tithes box, offering box. Sa Bible Inanakawan niyo ako sa paanong paraan? Sa inyong mga ikapo at mga handog. Nag-o-offering ka lang, hindi ka nagtatides, nagnanakaw ka. Nagtatides ka pero hindi buo, nananakawan pa rin. Nagtatides ka ng buo pero hindi ka nag-o-offering, ano problema? Nananakawan pa rin natin ang Lord. May problema. May butas. May sumpa. Kaya kailangan po, kung ano yung instruction ng Diyos, sundin po natin. Pero ang sabi ng Lord, ibubuhos ko ang masaganang pagpapala na walang sukat paglagyan. Subukin ninyo ako. Ano po sabi sa verse 11? I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Sasawayin ko ang mga peste sa inyong mga pananim. Ang mga salot. Mga kapatid, maraming salot sa bawat ating kinabubuhay. Pero kapag tayo po pala ay tapat
na dinadala natin ang ating tithes, tayo ay buong na nag-o-offering, yung pala ay prevention. Yung pala ay protection sa ating kabuhayan. Kasi ang Diyos ang magpo-protect sa ating kabuhayan, sa ating source of income, sa ating hanap buhay. Hindi tayo maghihirap sapagkat iyon ang pangako ng Diyos. Kapag tayo naging tapat na ibinabalik natin ang ating mga tithes na buong buo at tayo masayang nag-o-offering, masayang nagbibigay para sa Panginoon. Pangako yun ng Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yung pangako niya ay dahil po sa ako po ay tapat na ibinabalik ko po yung aking tithes. Ang tithes po, para sa mga hindi nakakaalam, 10% of our income. 90% lang po yun sa atin. Kapag kumita ka ng 10,000, magkano po tithes doon? Yung 1,000 hindi po atin yun, kay Lord John. Itinatabi po dapat natin yun. At buong buo natin na dinadala sa kanyang tahanan, sa kanyang bahay para matugunan ang pangangailangan po ng ating ministeryo. At doon sa 90% na natira, doon tayo ngayon magpapasya kung magkano yung ating i-offering mula sa atin yun. Yun po ang tamang prinsipo. Kasi kung hindi natin nagagawa yun, nananakawan po natin ang Lord. Pero ang pangako ng Diyos, kapag tayo sumunod ng tapat, bubuksan niya ang mga pintuan, bintana ng kalangitan at idadaloy ang masaganang pagpapala. Sasaway niya ang mga salot, mga peste sa ating kabuhayan. Ito po ang sikreto para maranasan natin ang pagpapala. Ito pong anak ko pong itong pangalan, natuwa po ako rito. Testimony ko po sa inyo. During that time, wala pong trabaho yan. Kasama ko sa ministry. Wala siyang trabaho. Tagal siya naglilingkod, kasama ko, siya yung nag-aasikaso dito. Wala siyang trabaho pero hanggang sa dumating ang time na manggat na siya ng 300 pesos weekly mula sa church. Matagal na parang hindi po siya tumatanggap kasi siya pula nag-aasikaso. Tumatanggap siya ng 300 pesos. Araw po ng linggo, pagkatapos niyang tagapin yung kanyang allowance sa 300 sa church, bibigay niya po yung 100. O pa, yung tithes ko, daan, saka yung offering. 100 po. Mula sa 300 na allowance niya, yung 100, dapat sa 300 eh, ang tithes po doon, magkano? 30 pesos lang eh. Binibigay niya po yung 100. Tithes daw niya at offering. Iaabot niya po yun sa akin. Tutuwa ako sa kanya. Napakaliit na allowance, binata, ano mararating nung 300, tapos 100 babawasan pa niya. Napaka-faithful nung anak ko. Napaka-faithful niya. Kasi nga po ay natutunan niya sa kanyang tatay. Alam niyo po nangyari? Mula po sa kanyang pagsisid na 2-digit, 30 pesos, 2-digit. Nakita ng Diyos yung kanyang katapatan, yung kanyang pagiging mapagbigay. Siya po ay pinagkatiwalaan ng Lord ngayon ng hanap buhay. Siya po ngayon ang nagsusupply sa Baga Burgers ng mga itlog at dishwashing. Wala po sa 2-digit na kanyang tithes. Ngayon po ay nagtatides na po siya ng 4-digit. Dinoble na po ng Lord. Ibig sabihin, kaya lumaki yung digit ng kanyang tithes, naging tapat siya, pinagpalasan ng Lord. At usually naniniwala po ako, by the year 2025, papalaki yung tithes. So, ba't nangyari yun? Pangako ng Diyos. Mula sa maliit, sabi ng Lord, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Kapatid, sa maliit na tithes natin, hindi tayo nagiging tapat. Paano tayong pagpapalain ng Diyos? Ako po ay nangangarap na ang maging tithes ko ay umabot ng 7-digit. Pangarap ko po yun. 7-digit ang pangarap ko. At ang gusto ko pong
Makapag-seed sa mga pastor na walang sasakyan. Mula doon sa mga tithes ko ay itatanim ko sa mga pastor na walang sasakyan. Na makita ko yung buhay nila na hindi sila parang minamaliit. So dumating ang point ng aking mga kapwa lingkod na hindi mananatiling karmatyub. Single na kanilang mga service. Gusto ko tumaas ang pagtingin sa kanila ng mga tao. Kasi yun din ang puso ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Nangangarap po ako na makapagtanim sa mga lingkod ng Diyos sapagkat sinabi ng Diyos ang tanging handog nga niya binigay niya sa kanyang lingkod. Ang tithes pinabibigay niya sa mga Levites. Pero dito po sa church natin, I tell you, ang inyong tithes, alam niya ng Lord, ginagamit ko para sa pangailangan, sa pagsuporta sa pangailangan po ng ministeryong ito. At kung may matitira man po, yan po ay ating itinutulong sa mga dapat tulungan. Hindi man mga kapatiran o kapatiran na nangangailangan ng tulong, ating po itinutulong yan. Alam po yan ng Diyos. Kaya mga kapatid, I want to encourage to all of you, kung gusto niyong maranasan ang masaganang buhay, pinagpalang buhay, bago matapos ang year 2024, sa pagpasok ng year 2025, ito po ang sikreto na itinuro ko po sa inyo. Lahat po ay Bible-based. Wala po mula sa akin.